Laging huli akong natutulog. Gustong-gusto ko ang katahimikan ng gabi kung kailan ang mundo'y tila humihinto at ang kadiliman ay parang kumot ng kalungkutan. Bilang isang freelance writer, ang mga oras na ito ang nagbibigay buhay sa aking mga ideya. Ang mga anino sa dingding ay sumasayaw na tila may buhay. Ngunit isang gabi, sa bahay na bagong lipatan ko, nagkaroon ng sariling buhay ang dilim. Ginawang lugar ng takot ang aking kanlungan. Ang bahay ay isang luma at medyo napabayaan na Victorian, ngunit puno ng alindog. Unang mga linggo ko sa bahay ay ginugol ko sa pag-aayos at pagre-renovate nito. Sinisigurado kong magiging komportable itong tirahan at lugar ng trabaho. Sanay ako sa ganitong uri ng buhay, mag-isa pero payapa. Hindi ko alintana ang pagiging mag-isa. Sa katunayan, namumuhay ako ng masaya dito. Hanggang sa gabing iyon. Kadarating ko lang sa aking study, ang mahinang liwanag mula sa aking desk lamp ay nagtatapon ng mahabang mga anino sa buong kwarto. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aking laptop at ang paminsan-minsang pag-ugong ng bahay na tila nag-aayos. Abala ako sa pagsusulat nang marinig ko ito. Isang mahina, halos di marinig na bulong. Tumigil ako. Nakikinig ng mabuti. Pero wala na akong narinig. Iwinaksi ko ang kakaibang pakiramdam at bumalik sa aking trabaho. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ko ulit ang bulong. Ngayon, mas malinaw at tila nagmumula sa labas ng pinto ng study. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Nakiramdam ng mga tunog. Wala akong makita o marinig sa kabilang panig, pero ang pakiramdam ng pagiging minamasdan ay lumalakas. Bumalik ako sa aking upuan, pilit binabaliwala ang kaba. Habang patuloy akong sumusulat, napansin kong ang anino ng aking lamp ay tila gumagalaw. Una, akala ko'y guni-guni lang ng pagod, ngunit habang tumatagal, ang anino ay tila nagiging hugis ng tao, gumagalaw ng paunti-unti. Kinusot ko ang aking mga mata, ngunit andun pa rin ito. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa aking likod. Bumangon ako at sinuri ang lamp. Iniisip na baka may problema sa bombilya. Wala akong nakita, kaya't bumalik ako sa aking upuan. Ngunit pag-upo ko, mas naging malinaw ang hugis ng anino. Ito ay isang tao, tila nakatitig sa akin mula sa dingding. Nagpasya akong magpahinga muna. Tumayo ako at pumunta sa kusina para uminom ng tubig, sinusubukang kalmahin ang aking sarili. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo, pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Sa bawat hakbang ko, parang may alingaw-ngaw ng isa pang hakbang mula sa likod. Tumigil ako at lumingon, ngunit walang tao. Ang bahay ay tila may sariling buhay, mga pinto ay parang nag-iingay ng paanyaya. Pagdating ko sa kusina, mabilis kong binuksan ang ilaw at tiningnan ang paligid. Wala akong nakita, pero ang pakiramdam ng pagiging minamasdan ay andun pa rin. Uminom ako ng tubig at nagpasya na bumalik sa study. Pero bago pa ako makalayo, narinig ko ulit ang bulong. Ngayon ay mas malakas at mas malinaw. Tulungan mo ako. Halos mabitawan ko ang baso sa gulat. Ang boses ay tila nagmumula sa likod ng pinto ng pantry. Lumapit ako, nanginginig ang mga kamay, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Walang tao. Ngunit ang lamig na sumalubong sa akin mula sa loob ay parang mula sa libingan. Nanginig ang buong katawan ko sa takot. Bumalik ako sa study. Sinusubukang kalmahin ang sarili at bumalik sa pagsusulat. Pero ang mga anino sa dingding ay tila sumasayaw na may sariling buhay, bumubuo ng mga hugis na hindi ko maipaliwanag. Ang mga bulong ay nagsimulang maging mas madalas, halos bumubuo na ng mga salita. Umalis ka na, hindi ka ligtas dito. Bawat sulok ng bahay ay tila may buhay. Ang mga pinto ay parang nagbubukas at nagsasara ng mag-isa. Ang sahig ay parang may mga yabag na hindi ko nakikita ang pinagmumulan. Hindi na ako makapag-concentrate sa pagsusulat. Ang aking takot ay lumakas at napagdesisyonan kong umalis na ng bahay. Habang nagmamadali akong mag-impake ng ilang gamit, naramdaman ko ang presensya sa likod ko. Humarap ako at nakita ko ang anino. Ngayon ay mas malinaw kaysa dati. Isang taong hindi ko kilala. May malungkot na mga mata, tila nanlilimos ng tulong. Pero bago ko pa ito maunawaan, nawala ito.
Iniwan akong nagtataka at takot. Lumabas ako ng bahay, tumatakbo sa kotse, at mabilis na umalis. Habang papalayo ako, tiningnan ko ang bahay at nakita kong may mga anino sa mga bintana, parang may mga tao sa loob na nagmamasid sa akin. Ang dating kanlungan ko ay naging bahay ng takot. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa bahay na iyon, pero alam kong hindi na ako babalik pa. Ang gabi, na dati kong kaibigan, ay naging isang bangungot na hindi ko malilimutan.